us start with our text, mga kapatid. Ang ating po binasang text kanina is from 2 Corinthians chapter 12, verse 1 hanggang verse 10. Pero meron po tayong pagpapakosan lamang na mga talata within that verse. Okay? At ang ating muna pong basahin sa ating pagsisimula ay ang verse 8 and verse 9. Ito po ang sulat po ni Apostol Pablo, ikalawang sulat actually sa mga taga-Korinto. Verse 8, "For this thing I besought the Lord thrice that it might depart from me." At tinutukoy po niya dyan ay yung thorn in the flesh. Verse 9, pero ang reply ng Panginoon sa kanya ay, kapatid, papalitan pa ng una. "And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Okay? So mapapansin niyo dyan mga kapatid, siya'y nag-pray sa Panginoon na mag-depart sa kanya yung kanyang nararamdamang thorn in the flesh. Pero ang reply ng Panginoon sa kanya, "My grace is sufficient for thee." At ang kanyang reply, siya'y masaya pa, but that the power of Christ may rest upon him. Ang ating po pag-aaral ngayon pong araw na ito ay pinamagatan ko po the power of Christ that rests upon us. Tayo muna po itong magpumikit at tayo po ay manalangin muli. Our Lord, Heavenly Father, I ask your grace, Panginoon, sa mga oras na ito, na ang iyong banal na Espiritu po ang pumigit na sa amin at magbigay sa amin ng karunungan, kaunawaan, Panginoon, at especially the conviction to do your will. Ang iyong lingkod, Lord, iyong pagkitapatin, itago mo sa iyong likuran, at ikaw lang po ang tunay na baitaas sa aming kalagitnaan. Ito po isama na lang namin. In Jesus' name, Amen and Amen. Yeah, okay. So kapatid, as part of my introduction, sa ating nga pong binasang text kanina, ay atin naman pong makikita po natin na may isang mabigat na pinagdadaanan po si Apostle Paul. Okay? Isa po sa mga apostol, ito po yung pinakahuling apostle, tinawag ng Panginoon, at siya po ang sumulat po ng sulat na yan, 2 Corinthians. Okay? Kaya naman po mga kapatid, bago tayo lumalim sa ating pag-aaral, let me start with this introduction. Hindi ko po sure kung kayo po ay aware sa wonderful story ng Golden Gate Bridge Suicide Rescue. Okay? Okay, may picture po ako papakita dyan. Yung pong picture na yan is the actual picture, mga kapatid, that the officer that you see on that picture is Sergeant Kevin Briggs. At yung lalaki po na supposed to be ay magpapatiwakal, ang pangalan po niya ay si Kevin Berthia. Okay? This incident happened March 2005. In where Kevin Berthia want to end his life. Gusto niya pong tumalon sa Golden Gate Bridge. Sa California po yan. Okay? Dahil ng hopelessness and depression. But Sergeant Briggs responded to the scene at ganito po ang naging sitwasyon. Kita niyo naman, isang bitaw lang, okay, ni Kevin, tapos na ang lahat. So Sergeant Briggs chose to handle the situation mildly because risky nga pagka pabigla-bigla silang sumugod. At alam nyo, siya po ay, yung scene na yan ay nagtagal ng 1.5 hour. Okay, sa kalahating oras na nandiyan lang po si Sergeant Briggs, kausap po si Kevin. Okay? And then mga kapatid, after 1.5 hour nga po, umakyat po pabalik si Kevin to give life a second chance. Okay? Ngayon po, Sergeant Briggs congratulate Kevin. Pero tinanong niya, ito, kasi yung sergeant, hindi rin siya sure, bakit ka nag-decide na huwag nang tumalon? So he asked, what was it made you to decide not to end your life? Alam niyo po ang sagot ni Kevin? Simple lang. Because you listen. Yun lang. Kasi nakinig ka. Nakinig ka lang. Habang si Kevin ay nagrarant, habang si Kevin ay nagrereklamo, sinasabi niya kanyang sama ng loob, nandun lang siya. Nakikinig. Wala pa halos magandang nabanggit na encouragement o inspirational something. Kaya nga tinanong niya, bakit ka nag-decide? Kasi hindi rin niya alam. Sabi lang ni Kevin, kasi you listen. Sa katotohanan mga kapatid,
Ano? Hindi pa naman nawawala o nare-resolve pa yung problema ni Kevin. Tama? Kung ano man ang dahilan kung bakit nais niyang magpakamatay. Pero bakit hindi na tumuloy? May nakinig. Merong nakinig. Isn't it a great thing, mga kapatid, kung meron lamang sana tayo mapagbubuhusan ng ating mga saloobin at kabigatan sa buhay? Isang pwede nating sabihan ng lahat at maaari kang maging totoo sa Kanya na walang itinatago. Well, mga kapatid, kung inyong iisipin mabuti, at kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, meron na po tayo niya. Tama? Ang ating Panginoon. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Sabi po ng 1 Peter chapter 5, verse 7. And the reason why I use that story is to set up our lesson this morning, mga kapatid, na walang taong hindi prone sa ganitong uri ng problema at sitwasyon. Even the great Apostle Paul, the great missionary, ang pinakamaraming na isulat, mga kapatid, na libro sa Bible, ang pinakamalayo ang narating for the gospel of Jesus Christ. Itong taong ito na maraming encouragement at mga verses tayong sa ulo o kaya na may life verses na siyang nagsulat, itong taong ito din, mga kapatid, ay dumaan sa napakatinding pagsubok at dagok ng buhay. Kasi if you think Apostle Paul bilang isa sa mga pinaka-hinahangaan nating mga Bible characters, okay, iniisip natin baka hindi siya nanghihina. Pero nagkakamali po tayo. Maling-mali tayo more than you can imagine. Because mga kapatid, in this single epistle alone, 2 Corinthians, okay, makikita natin ang napakaraming problema niya. Hindi lamang sa church, kundi sa kanyang sarili din. Tignan po natin ang mga verses. 2 Corinthians, chapter 1, verse 8. For we would not, brethren, have you ignorant of the trouble which come to us in Asia, that we were pressed out of measure above strength, in so much that we despaired even to life. Alam niyo po sa Tagalog, sabi niya dyan, tungkol sa aming kapighatian sa Asia, na kami totoong nabigatan, higit sa aming kaya, ano pat kami ay nawalan na ng pag-asa sa buhay. That is what Apostle Paul said, na sila'y dumating din sa pagkakataong nawalan na sila ng pag-asa sa buhay. Next, chapter 2, verse 4. For out of much affliction and anguish of heart I wrote unto you with many tears. Okay? Sapagkat sa malaking kabigatian at tapis sa puso ay sinulatan ko kayo ng maraming mga luha. Ibig sabihin, sinusulat daw po ito ni Apostle Paul na mabigat ang kanyang damdamin at siya umiiyak. 2 Corinthians chapter 7, verse 8. For though I made you sorry with the letter, I do not repent. Though I did repent, for I perceive that the same epistle hath made you sorry, though it would be for a season. Ano sabi niya dyan? Sapagkat bagaman ako'y nakapagpalumbay sa inyo ng sulat, hindi ako nagdaramdam, bagaman aking dinamdam ang mga bagay-bagay. Yung pong mga kasunod na sinabi niya dyan. Okay? So, isipin talagang may bigat ang kanyang damdamin habang sinusulat niya yan. And lastly, 2 Corinthians chapter 11, verse 29, ano sabi niya dyan? Tagalog ko po babasahin. Sino ang nanghina at ako'y hindi nanghina? Sino ang napapatisod at ako'y hindi nagdamdam? So, ibig sabihin, si Apostle Paul, tao din lang. Nasasaktan, nabibigatan, natitisod, nagtatampo din. Mga kapatid, at yun ang ating binasa sa chapter 12, na siya nga po ay may thorn in the flesh. Okay? So, you might think, Pastor, paano kinaya ni Apostle Paul? To the point na isulat pa niya ang epistle na ito upang maging isang paalala sa ating lahat. Well, dumako po tayo sa ating pamumuhay. Mga kapatid, ang title natin is The Power of Christ That Resting Upon Us. Usually, when we hear the word power of Christ or power of God sa Bible, agad-agad, ang pinatutungkulan nito ay isang milagro, isang miracle, o isang kagilagi-nilas na gawa na ang Diyos lamang ay may kayang gumawa. Ngayon, tingnan po natin, mag-word study muna tayo ng konti. Ang Greek word po ng power is dynamis, which means a force, literally or figuratively. Pero specifically, it is a miraculous power.
So pag sinabing power para sa Bible, pagka nabanggit ang salitang power or dunamis, lagi siya kadikit ng isang miracle. Okay? At mababasa naman nga po natin ang napakaraming demonstration ng power po ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Gospels, sa Matthew, Mark, Luke, and John. At napag-aralan natin po yung iba doon sa ating series na Encounters with Jesus Christ. Tama? At ito po ang mga ginawa ng Panginoon. Tubig, ginawa niyang alak. Pinahagis ang lambat sa tubig, madaming nahuling isda. Okay? May paralitiko na hindi makalakad o hindi maigalaw ang kanyang kamay, pero hinipo ng Panginoon, biglang gumaling. Okay? Ang pagpapalayas po siya ng demonyo, hindi pa nga po siya nagsasalita, ang demonyo gusto na agad umalis. Tama? Nakapagpagaling po siya ng mga may sakit, either hinipo niya, either hinipo ang damit niya, o kaya naman ay gumawa siya ng putik at nilagay sa mata, okay? O kaya naman ay tandaan niyo yung centurion, sabi ng centurion, wag na po kayong pumunta sa bahay, sabihin niyo lamang po, gagaling na. Ano sabi ng Panginoon? Sige, umuwi ka na, magaling na. Magaling na nga. Hindi pa nakikita ng Panginoon may sakit, gumaling na. Okay? Nakapagpakain po siya ng 5,000 lalaki, bukod pa ang babae at bata. Okay, sabihin, 5,000 plus po yan. Gamit ang 5 tinapay at 2 isda. Okay? Nakapaglakad po siya sa ibabaw ng tubig at ultimately, siya po ay tumuhay ng patay. Yan, tatlo po actually ang record sa Bible na binuhay niya po. Yung anak po ni Jairus, yung pong anak ng babaeng bao sa Nain, at saka po si Lazaro. Yan, lahat po yan, power of Christ. Lahat, miracles. And yet, in our passage, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, nabanggit din yung power na ang Greek word ay dunamis. The dunamis of Christ that rests upon Apostle Paul. Okay? Ay nabanggit sa verse na yan, habang si Paul ay may pinagdadaanan. At matinding pinagdadaanan. By the way, to clarify, mapapansin nyo dyan, the power of Christ may rest upon me. Ang meaning po niyan, mga kapatid, it doesn't mean parang dadating pa lamang yung power of Christ. No. Yung power of Christ ay na kay Paul na, at ang sinasabi lang dyan yan ay para manatili ang kapangyarihan ni Kristo sa kanya. So kapatid, context, ano po ang sitwasyon dito ni Apostle Paul? Pag binasa niyo po ang verse 2 hanggang verse 4, hindi ko na po babasahin lahat, pero mga kapatid, meron siyang tinutukoy dyan na isang lalaki. Meron akong kilalang tao ni Kristo o isang lalaki ni Kristo 14 years ago na sabi niya, ang taong ito ay kinuha ng Diyos papunta sa ikatlong langit. Okay? Na ito daw po ay, sabi dyan, caught up into paradise. At nakarinig ng mga unspeakable na mga salita na hindi dapat marinig o masabi ng tao. Okay? Meron daw siyang kilala. Pero kapatid, alam nyo, sino tinutukoy niya dyan? Kanyang sarili. Siya po ang tinutukoy niya dyan. Kaya nga po sabi niya sa verse 7, and lest I should be exalted above measure through the abundance of revelation. Kasi nga sabi niya, hindi ko sigurado kung ako ba'y dinala mismo sa langit, o vision, physical ba o spiritual, pero meron siyang narinig at nakita mga bagay na hindi nararapat sa isang tao lamang. Kaya sabi niya sa verse 7, maliban na lang, na dahil sa abundance ng aking mga revelation na alam, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to prevent me, lest I should be exalted above measure. Mga kapatid, pansinin niyo yun, pansinin niyo yung part na yan. Okay? Sabi niya, alam ni Pablo na nga po, ang mga bagay na meron po siya ay napakaganda, napakadami, kamangha-mangha. Pero alam ni Pablo na ang karunungan at revelation na meron siya, ay posibleng magdala sa kanya sa kayabangan, sa pagpapapuri. Okay? Kaya naman, meron daw pong pinadalang thorn in the flesh. At marami po nag-i-interpret, ano ba ang thorn in the flesh na yan? Okay? Ano ba ito? Well, may mga nagsasabi po na itong thorn in the flesh ay ito daw po, chapter 11, verse 28. Ang thorn in the flesh daw ay yung kanyang pag-aalala lagi sa mga churches. Yan po,
But beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. Yan po ang interpretation ng iba. Meron din naman po nagsasabi na yung sugo ni Satanas ay mga false teachers na sinisiraan ang kanyang pagiging apostol. Okay? Pero ako po mga kapatid, personally, okay, naroroon po ako sa idea na ito po ay isang aktwal na karamdaman. Ito po talaga ay sakit. Since ang terminology ginamit ay in the flesh. Okay? Ayun po, at ang prayer niya, ito'y mawala, ito'y lumayo sa kanya. Pero mga kapatid, ano man ang tamang interpretasyon dyan? Ang point, mga kapatid, ito. Sobra ang kabigatan at pagpapahirap na ginagawa nito kay Apostle Paul to the point, sabi niya sa verse 8, For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Hindi po ibig sabihin niya ay 3 beses lang niya ito ipinag-pray. Ang ibig sabihin niya mga kapatid, Paul set 3 specific time kung saan pinagmakaawa niya sa Panginoon na ito'y alisin, tapusin, or mawala na sa kanya. Okay? That it might depart from me. And knowing Apostle Paul, mga kapatid, of course, it is Paul na ating pinag-uusapan, tiyak ang mga prayers na yan ay napaka-seryoso. Puno ng pananampalataya. Pero mga kapatid, ito po ang nakakaagaw ng pansin sa ating pong text na ito. Ano po ang reply ng ating Panginoon? Ano? Thinking of Apostle Paul, si Paul ang nag-pray. Seryoso yan, puno ng pananampalataya yan. At si Paul, napakasipag dyan sa Panginoon. Ang dami niyang nagawa, ang dami niyang na-accomplish, ang sipag niya sa gawain. Siguro, malakas siya sa Diyos. Yun agad ang ating thinking na. Tama? Pagka halimbawa, spiritual, malakas yan sa Panginoon. Pero ano po, anong nangyari? Ano sabi ng verse 9? And he said unto me. Ang sagot daw po ng Panginoon sa kanya, ano sabi? My grace is sufficient for thee. Okay? For my strength is made perfect in weakness. So hanggang dito po yung mismo sinabi ng Panginoon, ito yung answer niya. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Okay. Ano po ang sagot ng Diyos kay Paul na prayer? Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. So mga kapatid, ano ang interpretation dyan? Hindi ibinigay ang kanyang hinihiling. Hindi nawala ang kanyang sakit. Hindi lumayo ang kanyang kabigatan. Tama? Si Apostle Paul na napakalapit na sa Diyos, puno ng pananampalataya at kasipagan sa gawain. Si Paul na madami ang tiniis at sinakripisyo at na-accomplish para sa gawain ng ating Panginoon. Si Apostle Paul na handang saklolo lagi sa mga kapatiran. Ngayon, siya ang nangangailangan. Siya ang sa pagkakataong ito, hindi siya binigyan ng Diyos ng kanyang hinihingi. We might expect magtatampo siguro si Apostol Pablo. Tama? Because of everything he has done, hindi ba niya deserve na guminhawa sa kanyang nararamdaman? Okay? Alam niyo siya, ganyan tayo. Pag hindi binigay yung iyong pinagpe-pray, magtatanong ka sa Panginoon, magtatampo ka sa Kanya. Si Apostle Paul nga, hindi din sinagot. Kaya ano pag naman kukumpara tayo sa Kanya? Right? And yet, sa anong reply ni Paul? Ang sabi ba niya sa Diyos? Grabe ka naman, Panginoon, I don't deserve this. Yung ba sagot niya? Nakakatampo ka naman. Iniwan ko na ang lahat para sa iyo, tapos itong sakit na ito lang, minsan lang ako humingi ng pabor. Hindi mo pa ibinigay. Yung ba sabi ni Paul? Ano sabi niya? Ano sabi niya? Ito po, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Mga kapatid ha, most gladly. Masaya pa siya at magmamapuri sa kanyang kalalagayan na may sakit pa rin. Tama? Yung kanyang kalalagayan na may thorn in the flesh, sabi niya, ako ay mag-glory pa rin sa ating Panginoon. Wait, church, listen. Kanina, nabanggit ko na ang demonstration ng power of Christ, di ba? Nagbanggit ako ng mga example, ng kapangyarihan ni Kristo, tama? Di ba,
ang pagkakaunawa natin kanina, Pastor, sabi mo, pag may power of Christ, pag may sakit, gumagaling. Pag may pangangailangan, nabibigay. Pag may wala, nagkakameron. And we say, that is the power of Christ. Tama? Pero Pastor, bakit sa pagkakataong ito, may sakit, hindi gumaling. May kailangan, hindi ibinigay. Pero sabi nyo, may power of Christ pa rin. How come, Pastor, na ganyan na nangyari? Mga kapatid, sa pagkakataong ito, mga kapatid, si Pablo, isang lingkod ng Diyos, na nasa pangangailangan din naman, humingi ng tulong 3 times, pero hindi ibinigay. Tama? Yet, look, what is Apostle Paul's interpretation? This is still the power of Christ. Bakit? Sabi ni Paul, itong pangyayaring ito, hindi man ako tinugon, wala mang nagbago sa sitwasyon, wala mang kababalaghang nangyari. Apostle Paul said, this is still the power of Christ. Bakit? Mga kapatid, kung inyong lalaliman palang mabuti. Okay? Ang ating pag-unawa sa ibig sabihin ng kapangyarihan ng Panginoon, hindi lang pala ito pag may gumaling, o pag may umayos, o pag may nasolusyonang problema. No! Ito pala, mga kapatid, ay kahit sa panahong yung tao na nasa pagtitiis, pagdurusa, kahirapan, o problema, ay nakapagpapatuloy pa rin at kayang magpasalamat sa Diyos dahil ang Diyos ay sapat na sa kanyang buhay. Yes! Na kahit parang mukhang siya'y pinagsakluban ng langit at lupa, pero siya pa rin ang nagpapasalamat, nagbibigay, naglilingkod, nagpapatuloy. And I will say, that is the power of Christ. Basta nga ako dyan kaysa mayroong nagising sa pagkakatulog o biglang may lumabas na umulang apoy o kung ano man. Hindi. Yung mga bagay na yan, luma na yan, Old Testament, napakasimple lang yan sa Diyos. Pero yung baguhin ng Diyos ang puso ng taong makasarilit masama. Yan ang isang bagay na kamangha-mangha. And that is what Paul said. Lord, hindi nasagot ang panalangin, pero hindi nagtampo. Sa dami ng kanyang nagawa, hindi siya nagreklamo. And yet, sabi niya, natutuwa pa ako sa kalalagayan ko. Wow, mga kapatid ko, mga minamahal. Baka lang may magtanong, teka lang, Pastor. Akala ko po, ang salitang power na dunamis, ang Greek word, ibig sabihin, miracle. Kung miracle, Pastor, bakit walang nagbago? Nasaan ang miracle dyan, Pastor? Well, mga kapatid, kung akala nyo walang nagbago dito, well, mga kapatid, may nagbago dyan. Alam nyo kung nagbago? Hindi man nagbago ang sitwasyon, pero alam nyo kung nagbago? Si Pablo. Si Pablo mismo ang nagbago. Mga kapatid, the goal of prayer is not primarily to change the situation, but to change you first. Panginoon, alisin mo na po ako sa pinagdadaanan kong problema. Ang kabigatan ko po. Alam niyo minsan kung bakit di pa nasasagot? Hindi ka pa nagbabago eh. Hindi yan basta parang ibibigay ng Diyos na wala kang natutunan. Everything happens for a reason. All things work together for good para tayo ay maging katulad ng imahe ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid ko, mga minamahal, kung nagbago ka, lumago ka, nag-mature ka within the time na ikaw ay nananalangin at nagmamakaawa ng tugon sa Panginoon. Mga kapatid, yan ay milagro na. Milagro na yan, mga kapatid. Kung dati, puro tayo murmur, pero ngayon, ang iniimik mo na ay mga hibig, mga salita. Imbis na ipagkalat mo, imbis na imurmur mo, ibinubulong mo na lamang at isinusumbong sa Diyos. Kung dati hanap ka ng hanap lagi ng mga sisisi, kasi naman si ano. Pero ngayon, imbes na magturo ka ng iba, sa sarili mo ka tumitingin. At nagtatanong, Panginoon, kung ito may aking pagkukulang, ako po ay iyong patawarin. At kung halos dati, ang reaction mo ay maglupagi, magdabog pag may problema, ano ng action mo ngayon? Lumuhod na. Mga kapatid, gawin mo sabihin sa akin, hindi hiwala ang tawag dyan. Tama? Yung halimbawa, ako nga dati, nung ako po ay mag-iinom, magsusugal, at mga nung ako imidalang Bible, sabi ng mga kapatid ay, himala!
Tingnan nyo? Na mga kabarkada ko. Kasi inisip nila, magbabago ka pa ba? Pero paano ka nagbago? Hindi dahil ko, kundi dahil ng kapangyarihan ni Kristo na nasa sa atin. Ano po? Alam niyo mga kapatid, so it begs the question. It begs the question. If you also have the power of Christ in you, resting in you, may nagbago na ba? May nagbabago ba sa iyo ngayon habang hinihintay mo ang tulong ng ating Panginoon? O katulad pa rin tayo ng dati? Wala pa rin tayong pinagkaiba, and yet you're saying the power of Christ is in you. Dahil sa katotohanan lang po mga kapatid, kaya pang sabihin ni Pablo ang mga panalitang ito. Panalitin niyo ha. Sabi niya, sa verse 9, most gladly therefore will I rather glory in my infirmity. Sabihin niya, magmamapuri pa siya sa kanyang mga kahinaan. Verse 10, therefore I take pleasure in my infirmities. May katuwaan pa siya. Infirmities, reproaches, necessities, persecution, and distress for Christ's sake. Okay. Mga kapatid ha, tingnan niyo ha. Ipagmamapuri o ipagmamalaki pa daw ni Paul ang kanyang kahinaan. Okay? Grabe. Mga kapatid, sa tunay, hindi po madaling bagay yan. Hindi po simpleng bagay ang kanyang sinasabing yan. Dahil sino ba naman po, kung inyong titingnan si Pablo ha, kung kanya ipagmamapuri at kanyang gawin pleasure ang lahat ng kanyang naranasan hindi maganda, sino ba naman ang mahihilig kay Pablo sa kanyang pinagdadaanan? Dahil actually, sa totoo lamang mga kapatid, gagawin mo ang lahat mong magagawa at lahat mong makakaya, huwag lamang mangyari ang sitwasyong ito sa iyo. Tama? Kaya ka nagtatrabaho, kaya ka nag-iipon, kaya ka naninigurado sa mga bagay-bagay. Pero mga kapatid, meron tayong hindi na-gets dito sa sinabi ni Pablo. Hindi naman po ang tinutukoy ni Pablo ang kahilian mo ay yung kanyang problema. Okay? Ang kahilian mo ay yung Kristo, yung kapangyarihan ni Kristo na realidad sa kanyang buhay. Is Christ's power a reality in your life? O katagalang, kasama ko ang Panginoon. Siya ang aking yaman. Siya ang aking lahat-lahat. Ayun ba'y mga salita lamang o realidad talaga sa ating buhay? Nakita sa buhay mo ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, to the point, ang sabi niya sa dulo, for when I am weak, I am strong. Kasi sabi ng Panginoon sa verse 9, for my strength is made perfect in weakness. Kaya ang reply niya sa verse 10, for when I am weak, then I am strong. Alam niyo mga kapatid, kung bakit ganyan at kung ano ang ibig sabihin niyan, okay? Na kung kailan siya mahina, doon siya pinakamalakas. Why? Dahil mayaman ang biyaya ni Kristo sa kanyang buhay. Dahil sa mga pagkakataon, mga kapatid, pakinggan yung mabuti ito. Ito po'y mahalagang paalala. Sa mga pagkakataong mahina ka, wala kang maasahan, wala kang mahawakan, wala kang malapitan, doon ka pinaka-dependent sa Diyos. Right? Tinan mo, pagka napakalaki ng laman ng iyong account, pagka madami kang matatakbuhan, marami kang ipon at ganyan, o kaya madami kang mga pwedeng, ika nga ay puntahan agad pag may dumating na problema, tinan mo ang iyong prayer life, tinan mo ang iyong devotion, tinan mo ang iyong paglilingkod. Pero sa panahong wala kang malapitan, o kahit yung pera mo, hindi yan ang solusyon. Okay? Dahil ang depression naman, hindi naman nababayaran ng pera. Kahit malaki ang iyong katawan, kaya mo kang suntukin ng depression, hindi naman katulad ng papatiwakan. Right? Bata pa yun. Hindi kaya solusyonan ng lahat na anasahan mo. Pero paano pag wala kang nagang malapitan? At ang makita mo na lamang, ang Diyos, ang tanging pag-asa mo. Yun po mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin niyan. Na kung kailan tayo mahina, doon ka malakas. Why? Kasi hindi ka sa galing mo, sa pera mo, kakayanan mo, aasa. Kundi sa Diyos lamang. Sa Diyos lamang. Okay? So the question, brethren, is God's grace sufficient
for you. Huwag kang nakatuon doon lang sa iyong mga bagay na hinihingi at sa mga bagay na kailangan mo. Tingnan mo din naman ang pinakadakilang bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos bagaman hindi mo hiningi. Alam niyo kung ano yun? Ha? Ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Right? Sino ba dito ang humanap sa Diyos? Sino ba dito ang nagising isang araw, gusto kong manampalataya at maligtas? Wala naman eh. Ikaw ang hinabol, ikaw ang hinimbita, ikaw ang pinilit sa mimba, ikaw ang kinorner para lamang makasimba at doon ka nakakilala sa Panginoon. Right? Meron nga ilan pa dito, napilit lamang sumama sa church, doon pa natin, pero nga kami kakilala, hindi po siya yung binabible study, siya po yung nasa kabilang kwarto lamang, ay nakikinig, siya pa yung naligtas at nagpatuloy. Alam niyo yun? Meron pong mga nasa jail na nagpapasalamat, sabi ko, hindi pa kami nakulong, hindi pa maliligtas. Tinatakbo, sabi nga isa pong testimony doon alam mo pastor, maraming mga nag-Bible study sa amin sa bahay, tinataguan ko. Pag nagtatanong sino pong nakatira dyan, sabi ko, walang tao dyan, bahay niya yun. Dahil gusto niya umiwas. Hinahuli ng tukha. Okay? Kinuwento niya sa akin, alam mo pastor, pambihira ang Panginoon. O bakit kapatid? Itinakbuhan ko na sa labas, hinabol pa ako hanggang loob ng kulungan niya. So what's the point? Hindi mo hiningi, pero ibinigay sa iyo ang pinakadakilang bagay na hindi kayang bayaran ng pera. So ibig sabihin, talagang tama sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. So ano bang nireklamo mo? Kasi parang wala tayong Diyos. At tandaan niyo mga kapatid, niyo pong verse na ito. Colossians chapter 1, verse 11 and 12. Strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness, giving thanks to the Father, which had made us, siya po ang gumawa, made us to be partakers of the inheritance of the saints in light. Ibig sabihin po niyan ay kaligtasan ng kaluluwa. Mga kapatid, Jesus, the Son of God, gave His life on the cross for our sins. Okay? Ang Kristong ito na nasa Kanya na ang lahat na inaawit ang natin kanina. Okay? We have a friend in Jesus. We have victory in Jesus. Okay? At siya yung kami hawak ng ating kamay kahit di natin alam ang tomorrow. Yung ating sinasambat, sinasamo, sabi ng awit natin kanina, ito yung Kristong yun. Pero ibinigay niya ang lahat. Hinayaan niya siya'y masampal, masuntok, maduraan, bugbugin, ipako sa krus para lamang iligtas ang bawat isa sa atin. Para lamang tayo'y magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, again, I ask you, isn't Jesus enough? If Jesus is not enough, you don't know the real Jesus. Kung hindi pa sapat si Kristo para maging motivation mong magpatuloy at bumangon, baka hindi mo talaga nakikilala ang Kristong iyong tinanggap. Because, kapatid, okay? Wala tayong, ika nga po ay may babalik na higit doon sa kanyang ginawa at kanyang ipinagkaloob sa atin. So church, Christ is your great and exceeding reward. Brethren, to be honest, I don't know kung ano ang mga pinagdadaanan natin sa mga oras na ito. Actually, binubulay ko ito, hindi ko alam. May problema ba kayo? Kung ano man, magkakaproblema, huwag naman sana. But, kapatid, if you're in pain, or suffering, or sadness, be reminded, mga kapatid, please be reminded, there is God's grace that is sufficient. And there is Christ's presence that is powerful. And the Holy Spirit ay nandiyan lagi to comfort each and every one of us. Mga kapatid, just like Apostle Paul, dami niyang nagawa, dami niyang na-accomplish, humiling sa kanyang pangailangan, hindi sinagot. Nagtampo ba? Hindi. Why? Because Christ's power is resting upon him. Tayo mong lahat ito mga tumikit, tayo po ay mahalangin.